Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tamassaka bisunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga alipin ng Allah, nananampalataya, nabuksan na ang mga pinto ng paraiso. At naisara na ang mga pinto ng impyerno at ang mga demonyo ay naikadina na at hindi na malaya. At may isang tumatawag na kanyang sinabi, "Sino ang gusto ng maraming kabutihan? Halika. At sino ang gusto ng masama? Tumigil ka." Katotohanan na ang mga kabutihan at kayamanan ng Allah subhanahu wa ta'ala ay bumubuhos ng napakarami sa kanyang mga alipin. Ang mga kasalanan ay napapatawad, ang mga kamalian ay naikukubli, at ang mga awa at pagmamahal ay dumadaloy mula sa habag ng Allah subhanahu wa ta'ala. Paglaya mula sa apoy ng impyerno, mga panalangin natatanggap at nasasagot, at ang mga sarili nalilinis at nadadalisay. Ito ang panahon ng maraming kabutihan at pagkabura ng maraming kasalanan at kamalian. Wa Ramadanu ila Ramadan, mukaffiratun na bainahunna idajtunibat al-kabair. At ang Ramadan tungo sa sunod na Ramadan ay pagkabura sa mga kasalanan sa pagitan ng mga ito kapag nilayuan ang mga malalaking kasalanan. Ito ang ilan lamang sa maraming kabutihan ng banal ng buwan ng Ramadan. At ngayon ay pagpaliban muna natin ang paksang ito sa ating talakayin, ang taong hindi magsasawa sa pagbanggit sa dakilang buwan na ito. Siya ang nakakaalam kung gaano kadakila ang buwan ng Ramadan, kaya minahal niya ito. At dahil doon ay nalaman natin kung paano mamumuhay sa dakilang buwan na ito ng may gabay at pananampalataya. Mga kapatid sa panampalatayang Islam, alamin natin ang kanyang kalagayan. Paano niya sinalubong ang banal na buwan na ito? Paano siya nag-ayuno? At paano niya itinayo ang kanyang mga sala? At paano niya ginugol ang mga araw nito? Dahil katotohanan na ang pag-alam at pag-intindi kung paano niya ginawa ang mga bagay na ito ay isang dalawang mga kondisyon para matanggap ang ating mga gawa. O kayong mananampalataya ng Allah subhanahu wa ta'ala, siya ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na dapat nating alamin ang kanyang mga gabay at katuruan patungkol sa banal na buwan ng Ramadan. Palagi niyang pinapalanangin na abutan niya ang malapit ng Ramadan. At kapag isang buwan na lang bago ito sumapit, ay nagdadagdag ang kanyang pagkatuwa at doon ay magsimula siyang batiin ang mga sahaba at ibahagi niya ang kanyang pagkagalak sa dami ng mga biyaya at kabutihan na dala ng buwan ng Ramadan. Kanyang sinabi sa kanyang mga kasamahan, "Qad ja'akum Ramadan, shahrun mubarak, iftarada alaykum siyamuh, tuftahu fi abwabil jannah, wa tughlaqu fihi abwabul jahim, wa tughliqu fihi shayatin, wa tagullu fihi shayatin, fihi lailatun khairun min alfi syahr. Man hurima khairuha faqad hurim." Tunay na dumating sa inyo ang Ramadan, buwan na mabiyaya, obligado sa inyo ang mag-ayun dito. Bubuksan dito ang mga pintuan ng paraiso at isasara dito ang mga pintuan ng impyerno at ikakadina dito ang mga satanas. Napapaloob dito ang isang gabi na mas mahigit o mas higit pa sa 1,000 buwan. Sinuman ang napagkaitan ang kabutihan nito ay tunay na napagkaitan o kaya nalugi. At kapag ang araw ay sumikat,
na sa unang araw ng Ramadan ay huwag mo nang itanong kung ano ang sitwasyon ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kasama ang kanyang Panginoon at ang kanyang pakikipag-usap sa kanya dahil katotohanan na nahahanap dito ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang sarap at kapayapaan at kanyang puso ng kayapaan, kayapa, kayapaan ng kanyang puso at isip na nagtutulak sa kanya na pagdugtungin o pagsasamahin ang 2 araw na pag-ayuno na walang pagkain at tubig. Ito ay tinatawag na wisal na kanyang ipinagbawal na gawin ng mga sahaba. O kayo, angkan ng Quran, katotohanan, napakagandang pag-usapan ng Quran. Ito ang susi ng koneksyon natin sa Allah subhanahu wa ta'ala sa namang oras. Ngunit sa buwan ng Ramadan, ang Quran ay mas nagiging dakila at mas nagtataglay ito ng maraming kabutihan. Tulad halimbawa na sa buwan na ito ay binaba ang Quran. Kaya naman ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay mas nagsisipag at nagtiyatiyaga na makasama ang Quran sa tuwing umaga hanggang gabi. Kanyang binabasa ang Quran at taimtim. Kanyang binabasa ang Quran sa kanyang puso at isip. Kanyang itong pinag-aaralan at kanyang binabasa ang Quran upang ito ay manatili sa kanyang memorya at di niya malimutan. Lumalambot ang kanyang puso, nanginginig ang kanyang katawan at siguro ay naluluha ang kanyang mga mata kapag narinig niya ang mga aya sa Quran. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, Allahu nazzala ahsanal hadithi kitaban mutashabihan mathaniya taksha'irru minhu juludal ladina yakshawna rabbahum thumma talinu juluduhum wa qulubuhum ila dhikrillah. Ibinaba o pinahayag ng Allah subhanahu wa ta'ala ang pinakamabuting salaysay. Ito ay isang pananaligang aklat ang Quran na kung saan inuulit-ulit ang paalala nito. Kaya ang mga balat niya ang mga natatakot sa kanilang Panginoon ay nanginginig mula rito kung kanilang binibigkas o naririnig ito. Pagkaraan, ang kanilang mga balat at ang kanilang mga puso ay tiwasay sa pagbibigay alaala sa Allah subhanahu wa ta'ala. At sa kabila ng kasipagan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, sa pagbabasa ng Quran at sa kanyang pagsasaulo nito, para di niya makalimutan o makaligtaan, ay inaaral niya ito kasama si Jibril alaihi salam sa isang beses sa buwan ng Ramadan. At noong huling Ramadan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay inaral nila ito ng 2 beses. O kayong mga alipin ng Allah, inyong alamin na ang kadakilaan o karangalan ng isang naniniwala ay nasa kanyang pagtayo ng sala sa gabi tulad ng sinabi ni Jibril alayhi salam sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa'lam anna sharafal mu'min qiyamuhu bil-layli wa azzuhu al-istighna'uhu 'anil nas. Iyong alamin na katotohanan na ang karangalan ng isang mananampalataya ay kanyang pagdarasal sa gabi at ang kanyang dangal ay ang kanyang hindi pangangailangan sa mga tao. Dahil dito, ipinag-utos ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanyang umma na magtayo ng sala sa mga gabi ng Ramadan. Kanyang sabi, Man qama Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Sino man ang magtayo ng sala sa Ramadan dahil siya ay naniniwala at siya ay nag-aasam ng gantimpala, naghahangad ng gantimpala, ay papatawarin ang kanyang mga naunang kasalanan. Noong unang gabi ng Ramadan ay nagsala ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanyang sala, ang tarawih sa masjid at sinamahan siyang magsala ng mga tao. Nang kinaumagahan, pinag-usapan ng mga tao ang pagsala ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ng tarawih sa unang beses. Kaya naman mas dumami ang nagsala kasama niya sa ikalawang gabi. At kinaumagahan ay pinag-usapan ulit ito ng mga tao at mas dumami ulit sila ng sala kasama ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa ikatlong gabi.
Ngunit nung ika-4 na gabi ay napuno ang masjid ng mga tao na gustong magsala ng tarawih kasama ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngunit sa pagkakataong iyon ay hindi pumunta ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa masjid dahil natatakot siya na baka maging obligado ang pagsasala ng tarawih at mahirapan ang mga tao. Ang bilang ng mga raka'a sa tarawih na ginawa ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay 11, 11 raka'a at minsan ay 13. At di mo maitatanong kung gaano kaganda ang kanyang pag-iimam at gaano ito katagal. Dahil katotohanan na kanyang pinapahaba ang kanyang pagtayo, nabubuhay siya sa pagbabasa ng Quran, isinasaisip niya ang mga kahulugan nito at siya ay natatakot at umiiyak. Hindi niya mababasa ang aya na patungkol sa rahmah o awa ng Allah subhanahu wa ta'ala maliban na siya ay humihingi ng rahmah. At hindi niya mababasa ang aya na patungkol sa parusa ng Allah maliban na siya ay nagpapupupop sa Allah subhanahu wa ta'ala. Minsan ay nababa Minsan mga kapatid sa pananampalatayang Islam ay babasahin niya ang isang raka'a, ang isang mahabang sura ng kumpleto at pagkatapos siya ay magruruko rin ng matagal. Naluwalhatiin niya rito ang Allah sa kanyang pupuri. Pupuriin niya ang Allah subhanahu wa ta'ala pagkatapos siya ay magpatira pa rin ng matagal. Siya ay nanalangin rito ng mga kabutihan para sa mundo at sa kabilang buhay. Isang buong raka'a lamang iyon na napakataimtim. Tunay nga ang sinabi ni Aisha radhiyallahu anha, "Fala tas'al an hasnihim wa tulihim." At huwag mo nang itanong ang ganda ng mga ito at haba ng mga ito. Mga lipin ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang pagiging mapagbigay naman ay pagiging mapagmahal, maluwag at mabuti ng puso. At kung ang pag-uusapan ang pagiging mapagbigay ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay tunay na siya ay hindi magkukulang, ang kanyang pagiging mapagbigay ay nakasulat na sa kanyang mga palad at dumadaloy na sa kanyang dugo. Kailanman ay hindi siya umaayaw sa mga nanghihingi sa kanya at hindi siya tumatanggi sa mga nagpapatulong sa kanya. Siya ay nagbibigay ng lubos at hindi niya na iniisip baka siya ay maghirap. Tulad noon siya ay nagbigay ng mga kambing na sa dami nito ay pumupuno ang pagitan ng dalawang bundok. At binibigyan niya rin ang isang lalaki na gustong-gusto ng mga kambing ng 100 at dinadagdagan pa niya ng 100 at dinadagdagan pa niya ulit ito ng 100 kambing. Pagkatapos ay ang lalaking ay mabilis na bumalik sa kanya, mga katribo at mga kasamahan at kanyang sinabi sa kanila, "Aslimu fa inna Muhammadan yu'ti ata ma la yakshal faqar." Mag-Muslim kayo dahil tunay na si Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay namimigay ng pagbigay ng sinumang hindi natatakot sa kahirapan. At hanggang sa mga damit ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay kanyang binibigay sa mga humihingi nito sa kanya. At ang pagiging mapagbigay ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay maraming uri. Minsan ay nagbibigay siya ng kanyang kayamanan, minsan ay kanyang pagkain, at minsan naman ang kanyang mga damit at ang kanyang mga pinamamigay ay iba't ibang uri rin. Minsan ito'y regalo, minsan naman ito'y sadaka, at minsan naman ay kapag siya ay umutang, ay kapag binalik niya ito ay dagdagan niya ng kusa. Katotohanan na sa kanyang pagbibigay ay nagiging mas masaya pa siya kaysa taong kanyang napabigyan. Ngunit sa kabila ng kanyang pagiging mapagbigay ay ang kanyang pagiging matiisin. Ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay kanyang itinatali ang bato sa kanyang tiyan dahil sa tindi ng gutom. Lumilipas at dumadaan ang 3 buwan at hindi nasisindihan ang apoy ang kanilang dahil wala silang malulutong pagkain. At ang Propeta Muhammad naman sallallahu alaihi wasallam ay natutulog sa isang matigas na banig na ito'y umiiwan ng bakas sa kanyang balat. Ito ang ilang halimbawa sa pagiging mapagbigay at matiisin ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sa mga normal na araw o buwan
At kapag sumapit ang buwan ng Ramadan ay mas nagdadagdagan ang kanyang pagiging mapagbigay at matiisin. Sinabi ni Ibn Abbas radiyallahu anhu patungkol sa pagiging mapagbigay ng propetang salat. Kana ajwadu bil khairi min rihi mursala. Siya mas mabilis pa kaysa malakas na hangin sa paggawa ng kabutihan. At hindi niyo na maitanong pagkatapos nito kung ano ang salitang pagiging mapagbigay. Dahil hindi na ito makakayang ilarawan pa ng dila at may sulat ng mga kamay, mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kabilang sa mga gabay ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang pag-ayuno. Pag-aayuno ay ang unang pag-iftar ng mga sariwang tamar. At kung wala ninong kahit ordinaryong tamar, at kung wala rin nito ay mag-iftar muna sa pag-inom ng tubig. Sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma lakas sumtu wa ala rizqu aftartu. O Allah, nag-ayuno ako para sa iyo at nag-iftar ako sa biyaya mo. Dahaba dama wabdallat al-uruq wa tubitha al-ajr insha'Allah. Napawi ang uhaw at nabasa ang mga ugat at nakamta na ang gantimpala sa kapahintulutan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Binibilisan rin ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang pag-iftar o nag-i-iftar siya agad sa paglubog ng araw o sa pagtawag ng adhan ng Maghrib. Kanyang sinabi, la yazalu dinu dahiran ma ajalan nasal fitr lianna al-yahuda wan nasara yuakhirun. Manatiling malakas ang inyong reliyong kapag ang mga Muslim ay nagmamadali sa pag-iftar sapagkat ang mga Hudyo at mga Kristiyano ay kanilang hinuhuli ang kanilang pag-iftar. Kaya naman mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ito yung mga bagay na ginagawa ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanyang pag-aayuno. At isa pa dito ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam naghihikayat na magpa-iftar, magpakain, magbigay ng pagkain para sa mga nag-aayuno. Kanyang sinabi, man fattara sa'anan falahu mithlu ajro. Sino man ang magpa-iftar sa nag-ayuno ay gantimpalaan ng tulad ng kanyang gantimpala. Ang hapunan naman ng Propeta Muhammad ay pagkatapos ng Salatul Maghrib at ang kanyang hapunan ay sapat at simple lamang. Ayon kay Abdullah bin Unais radiyallahu anhu na noong pumunta siya sa bahay ng Propeta Muhammad sallallahu upang magtanong tungkol sa Laylatul Qadr. Nang siya ay nasa pinto ay pinapasok siya ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at inalok ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang kanyang hapunan kay Abdullah at si Abdullah ay tumanggi dahil sa kaunti ang pagkain at ito ay sapat lang sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ang sahur naman ay kailanman ay hindi pinapalipas ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sa kanyang itong tinatawag na Al-Ghadal Mubarak, ang mabiyayang pagkain. At kanyang ring sinabi patungkol rito, tasaharu fa inna fis sahuri baraka. Kumain kayo sa sahur dahil katotohanan sa suhur ay mabiyaya. Innal malaikata yusalluna 'alal mutasahhirin. Katotohanan na ang mga anghel ay nananalangin para sa mga kumakain ng sahur. At ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay kanyang pinagpapaliban ang pagkain ng sahur hanggang sa huling mga oras ng gabi. O siya ay kumakain ng sahur ng ilang minuto bago ang pagtawag ng Adhanul Fajr. Ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay palaging pinapaalahanan ang mga tao na ingatan ang kanilang mga katawan at salita at butikan ang kanilang pag-ayuno. Kanyang sinabi, Rabbi sa'im hadhihi min siyamil ju'i wal atash wa rabbi ka'im hadhahu min qiyami sahar. Maari ang gantimpala ng isang nag-ayuno mula sa kanyang ay gutom at uhaw at maari ang gantimpala ng nagdarasal ng gabi ay pagkapuyat. At sinabi rin ng Propeta Muhammad, Laysa siyamu anil akal wa syarba innama siyamu anil lagu wal rif. Ang pag-ayuno ay hindi patungkol sa pag-iwas ng pagkain at inumin, ngunit katotohanan ito ay patungkol sa pag-iwas mula sa mga walang kwentang bagay
at mga masasama. At pinapayuhan naman ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na gayunong nagtiis ng babayaan ang mga silang nagbibiro at mga nakakasakit, o physical man ito emosyonal. Kanyang sinabi, fa inna sabahadun falyakul inni imru'un sa'im. At kung siya ay murahin, kanyang sabihin na tunay na ako ay nag-aayuno. Nagpayo rin ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nagbabala at huwag sobrahan ang pagmugmog at pagsinghot ng tubig upang ito hindi umabot sa tiyan. At katotohanan na ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam namumuhay ng normal kapag siya ay nag-aayuno. Dahil kanya rin hinahalikan ang kanyang mga asawa at minsan ay abutin siya ng fajar, siya ay junub. Kaya naman mga kapatid sa pananampalatayang Islam, naway kunin natin o sundin natin ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kung paano siya ang pamamaraan ng pag-ayuno ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hanggang dito na lamang. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.